Oras na para papasok na sa training si Teacher Mark upang maging isang ganap na pulis. Katulad sa inasahan niya na ito na ang paraan na sasagutin na siya ni Ana. Nangako siya na babalikan niya si Ana at tutuparin niya yon. Tinanong niya si Ana kung kaya pa ba siyang antayin. Ana, makapag-antay ka pa ba sa akin? Oo sir, bakit naman hindi? Andito lang ako para sa'yo. Ingat ka doon at huwag mong pabayaan ang iyong sarili. Ana, babalik ako. Tutuparin ko lahat ng mga pangako ko sa'yo. Tutulungan kita sa pag-aaral mo at bubuo tayo ng masayang pamilya at magkaroon ng 3 anak. Sir naman, grabe ka naman kung mangarap. Di pa nga naging tayo eh. Ana, kaya ako magpulis. Iiwan ko ang aking profession bilang isang teacher nang dahil sa'yo. Basta antayin mo ako ha. Yun ang last na sinabi ni Teacher Mark para kay Ana na sana antayin siya sa kanyang pagbabalik. Fast forward the story, lumipas na ang araw, buwan, hanggang matapos na ang 3 months training ni Teacher Mark. Ni anino ni Teacher Mark ay hindi na nagparamdam kay Ana. Sobrang lungkot ni Ana noon. Biglang nawala na lang si Teacher Mark na parang bula. Lahat ng mga pangako niya ay hindi pala totoo. Dismayadong na si Ana kaya huminto siya sa kanyang pag-aaral upang matustusan niya ang kanyang sariling pangangailangan. At dahil matanda na ang kanyang lolo at lola, wala na ang kakayahan para makatapos siya o magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Ang pangako ni Teacher Mark na yung mga sinasabi niya na antayin siya, wala na. Wala na yung tutulong sa kanya, wala na yung magpapaaral sa kanya, wala nang magbubuo ng magandang pamilya sa kanya. Upang makalimot, umalis si Ana sa lugar kung saan siya nakatira upang makalimutan niya lahat ng alaala kay Teacher Mark. Kung kailan napaniwala na ako, kung kailan napamahal na ako sa kanya, kung kailan ang lahat ng mga plano namin, akala ko lahat ay totoo. Yun pala, niloloko lang niya ako, hindi pala totoo ang lahat. Ang sakit. Ginawa niya akong tanga. Sobra. Pinaasa niya ako sa wala. Ganun pa man, patuloy ang buhay. Nagtatrabaho si Ana. Lumipas ang taon, buwan, wala na talagang balita siya tungkol kay Teacher Mark. Upang makalimutan niya si Teacher Mark, sinagot ni Ana ang pangalawa niyang pag-ibig. To make it short story, masaya naman si Ana sa bago niyang pag-ibig, pero parang may kulang sa puso niya. May hinahanap siya na hindi niya makita sa bagong nobyo. Ay, sobrang tagal na ng panahon na umaasa ako sa mga sinasabi mo. Pero, hindi pala totoo yung lahat. Paano ko makapag-move on na hanggang ngayon? Nandito ka pa rin sa puso ko, Mark. Hanggang kailan ako mag-iantay sa'yo? Hanggang kailan ko pakawalan ang puso ko para sa'yo? Wala na ba talagang pag-asa? Si Ana nakapag-decide na mga ibang bansa upang tuluyan na niyang makalimutan si Teacher Mark. One day, may tumunog bigla sa cellphone niya, may nag-chat. Dahil antok na siya, hindi niya pinapansin yung chat na yon. Kinabukasan, pagising niya, hindi niya kilala kung sino ang taong nag-chat sa kanya. Didma lang siya, hindi muna niya binasa or sinagot kung sino siya. Basta, may nakita lang siya na kumusta ka na, Ana. Nung binuksan na niya ang chat, hindi niya kilala kung sino ang nag-chat sa kanya. Agad naman niyang sinagot kung sino ang nag-chat sa kanya. Ana, si Teacher Mark ito. For almost 21 years na hindi na sila nagkita, kung kailan nakamove on na si Ana, saka naman nagparamdam si Teacher Mark. No kaya ang nangyari kay Teacher Mark, kung bakit sa tagal ng panahon ay ngayon pa niya kinukontak si Ana.
Abangan!